Naalala ko po noong ako ay nag-i-interview ng mga gwardiya, no? Knowing nung time na yon, very, talamak talaga yung palakad ang lisensya. So, I do not expect everybody na talagang nag-attend sila ng proper training. So, ang ginagawa ko, siyempre sa dami na rin ng mga na-interview ko nung time na yon, daan-daan na rin ang mga na-interview ko na guards, ano. Alam ko na kung yung lisensya o yung mga documents o yung guard mismo is talagang nag-attend ng proper training. So, syempre, ang tinetest ko na lang sa kanila is yung kanilang integrity, no? So, my first question kaagad pagka humarap sa akin yung gwardiya, tiningnan ko siya, chinek ko yung mga documents niya, pinagsalita ko siya ng kaunti, and sabi ko, introduce yourself. Doon, masasabi ko na kung meron na akong sign na yung guard, kung yung guard ba na yun is nagpalakad ng lisensya. So, ang first question ko is, nagpalakad ka ng lisensya o hindi? So, kapag sinabi niya na yes, okay, sige, bilib ako doon. Kasi siyempre, tinake niya yung consequences ng kanyang actions and inamin niya na talagang nagpalakad siya. So, ibig sabihin, maybe siguro, biktima lang siya ng sistema. Kasi nung time na yun, talagang very, malala ang lakaran ng lisensya nung time na yun. So kapag kayong guard naman, kunyari obvious naman na talagang nagpalakad siya ng lisensya at itinatanggi pa rin niya, so may mga follow-up questions ako na ginagawa. And then doon sa mga follow-up questions na yun, hindi na siya makasagot. So kung tatanungin mo kung saan siya nag-firing, o sa number one question is saan siya nag-training. So siyempre masasagot niya yun kasi kitang-kita yun sa header ng kanyang certificate. Pag tinanong mo na kung saan siya nag-firing, hindi niya na alam. Pag tinanong mo kung saan siya nagpa-neuro, drug test at saka medical, hindi niya na rin masagot kung saan. So kung kunyari, nasagot man niya kung saan ang neuro drug test medical niya, tatanungin ko ngayon, nung ikaw ba ay nagpa-drug test, kinuhanan ka ba ng dugo? Pag sumagot siya na yes sir, gaano kadaming dugo ang kinuha sa'yo? O ngayon, sabi, in-explain pa niya. Hindi ba pagka-drug test naman, hindi naman dugo ang kinukuha dun eh. Ihi po ang kinukuha kapag dinadrug test. So kung ang sagot niya, is dugo ang kinuha sa kanya, ibig sabihin, hindi talaga siya nagpa-drug test. Nagpalakad siya ng kanyang lisensya. So, yun po yung tinitingnan ko na lang bilang isang nag-i-interview at alam ko na nagpalakad siya, yung kanya na lang integridad, ang kanyang honesty. Gusto mo siyang bigyan ng pagkakataon eh. Kasi siyempre, nagpalakad yun, even knowing na bawal yun, nagpalakad yun, kasi gusto niya magkaroon ng trabaho kaagad. Di ba? Biktima ng sistema na maraming nagpapalakad, maraming nag-aalok ng mga marketing officer para ilakad yung kanilang lisensya kasi mas madali. Pinalakad, di ba? So, ang titingnan mo na lang doon, yung kanyang integrity and honesty. And then, siyempre, bago i-deploy, no, ensure na nakapag may proper orientation. Di ba? And, siyempre ako, as much as possible, ayoko talaga i-tolerate ang mga palakad ng lisensya, no? But, siyempre, giving them the opportunity na magkaroon ng trabaho, siyempre, bibigyan mo sila kahit paano ng chance, di ba? Na ayusin yung kanilang lisensya, makapag-undergo sila ng proper training, no? Kasi gusto nilang magkaroon ng trabaho eh. So, hindi ko naman inaalis sa kanila na sila ay naging honest doon nung tinanong ko sila kung sila ba ay nagpalakad ng lisensya. And that is a sign na somehow kaya niyang ayusin yung kung ano man ang problema ng kanyang lisensya. No?